Well mga kapupong, noong unang bahagi ng dekada 90, isang tahimik na lugar sa Parañaque ang biglang napunta sa gitna ng pambansang usapan dahil sa isang mabigat na insidente na nangyari sa loob ng isang tahanan. Tatlong miyembro ng pamilyang Visconde, si Estrelita Visconde at ang kanyang mga anak na sina Carmela at Jennifer, ang natagpuang wala ng buhay. Ang pangyayari ay agad na nagdulot ng matinding lungkot at pag-aalala sa publiko, at hanggang sa mga sumunod na taon ay nanatiling isa sa mga pinaka-tinututukang kaso sa bansa. Sa mga oras na nangyari ang insidente, si Lauro Visconde ay nasa ibang bansa para sa kanyang trabaho. Ang kanyang pagbalik at pagharap sa nangyari sa kanyang pamilya ay naging isang eksenang hindi malilimutan ng marami. Mula noon, nagsimula ang isang malawak na investigasyon na tinutukan hindi lamang ng mga autoridad, kundi pati ng media at ng mga karaniwang mamamayan. Habang tumatagal, mas lalong naging sentro ng diskusyon ang kaso, hindi lamang dahil sa bigat ng pangyayari, kundi dahil na rin sa mga tanong na unti-unting lumilitaw. Kalaunan mga kapupong, may mga individual na itinurong sangkot sa insidente, kabilang ang isang binatang anak ng isang kilalang personalidad. Kasama niya ang ilan pang mula sa mga kilalang pamilya. Dahil dito, lalong uminit ang interes ng publiko. Ang paglilitis ay naging sentro ng atensyon, na parang isang tuloy-tuloy na kwento na sinusubaybayan ng buong bansa. Marami ang naghintay kung ano ang magiging resulta. Umaasang mabibigyan ng linaw ang nangyari. Noong Enero ng taong 2000, naglabas ng desisyon ang isang regional trial court sa Parañaque. Ayon sa hatol, may pananagutan ng grupo ng mga akusado sa nangyaring insidente. Dahil dito, sila ay hinatulan ng mahabang panahon ng pagkakakulong. Pero may isang tao ang nadamay sa usapin dahil sa kanyang naging papel sa paghawak ng ilang ebidensya. Para sa ilan, ang desisyong ito ay tila nagbigay ng sagot sa matagal ng katanungan. Ngunit mga kapupong, hindi dito natapos ang lahat. May mga nagpasya na ipagpatuloy ang laban sa legal na paraan sa pamamagitan ng pag-apela. Sa pag-akyat ng kaso sa mas mataas na hukuman, unti-unting nasuri muli ang mga detalye. Dito nagsimulang mapansin ang ilang kahinaan sa mga ebidensyang iniharap noong una. Ang mga tanong na dati hindi gaanong nabibigyan ng pansin ay muling lumutang. Isa sa mga pinakapinagtuunan ng pansin ay ang testimonya ng isang saksi na si Jessica Alfaro. Ang kanyang mga sinabi ang naging pundasyon ng naunang hatol. Ngunit sa mga oras na sinuri ito ng mas mataas na hukuman, napansin ang ilang hindi pagkakatugma sa kanyang mga pahayag. Maraming eksperto ang nagsabi na mahalagang maging maingat sa pagtanggap ng ganitong uri ng ebidensya, lalo na kung ito ang pangunahing basihan ng isang desisyon. Bukod dito mga kapupong, naging usapin din ang pagkawala ng ilang mahalagang ebidensya. Ang mga ito sana ay makakatulong upang mas maging malinaw ang buong pangyayari. Dahil sa kawalan ng mga ito, lalong naging komplikado ang sitwasyon. Para sa iba, ito ay isang malaking hadlang sa paghahanap ng buong katotohanan. Sa panig ng depensa, iginiit nila na ang isa sa mga akusado ay wala sa Pilipinas sa mismong panahon ng insidente. May mga dokumentong iniharap mula sa International Travel Records at Immigration na sumusuporta sa pahayag na ito. Ayon sa kanila, hindi posible na naroon ang nasabing individual sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Ito ang naging isa sa pinakamahalagang punto sa muling pagsusuri ng kaso. Habang lumilipas ang mga taon, mga kapupong, lalong humaba ang proseso. Ang kaso ay naging halimbawa kung gaano kahirap at katagal ang paglalakbay ng isang usapin sa loob ng justice system. Halos 2 dekada ang inabot bago tuluyang naglabas ng pinal na desisyon ang pinakamataas na hukuman ng bansa. Noong Disyembre 14, taong 2010, naglabas ng pasya ang Supreme Court na nagbigay ng panibagong direksyon sa kaso. Sa kanilang desisyon, pinawalang sala ang grupo ng mga akusado. Ayon sa hukuman, hindi sapat ang mga ebidensyang iniharap upang patunayan ang pananagutan ng lampas sa makatwirang pagdududa. Sinabi ng hukuman mga kapupong na may mga bahagi ng kaso na nananatiling hindi malinaw, lalo na pagdating sa testimonya at sa kabuuang lakas ng mga ebidensya. Dahil dito mga kapupong, napagpasyahan na hindi maaaring panatilihin ang naunang hatol. Ang desisyong ito ay muling nagpaalala sa kahalagahan ng pagiging fair sa bawat kaso at sa pangangailangang tiyakin na ang bawat desisyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya. Anyway mga kapupong, matapos ang pasya, ang mga individual na matagal nang nasa kustodiya ay nakalaya. Para sa kanila, ito ay pagtatapos ng isang mahabang yugto ng kanilang buhay na puno ng pagsubok. Pero mga kapupong, para kay Lauro Visconde, ang desisyon ay hindi naging sapat upang maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman.
Sinabi niya na patuloy siyang naghahanap ng kasagutan at umaasang darating ang panahon na tuluyang mauunawaan ang lahat. Ang naging reaksyon ng publiko ay nahati. May mga nagsabi na tama ang naging pasya ng hukuman dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Para sa kanila, mahalagang panindigan ang prinsipyo na walang dapat managot kung hindi ito mapapatunayan ng malinaw. Ngunit mayroon ding mga naniniwala na marami pang bahagi ng kwento ang hindi pa lubusang nalilinaw. Hanggang ngayon mga kapupong, ang kasong ito ay patuloy na pinag-uusapan sa iba't ibang larangan, mula sa mga paaralan hanggang sa mga talakayang legal. Maraming eksperto ang tumitingin dito bilang isang halimbawa ng mga aral na maaring mapulot, lalo na sa tamang paghawak ng ebidensya at sa kahalagahan ng maingat na pagsusuri sa testimonya ng mga saksi. Well mga kapupong, ang kwento ng kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pangyayari, kundi tungkol din sa mahabang proseso ng paghahanap ng kasagutan. Ipinapakita nito na ang hustisya ay hindi laging simple at madalas ay dumadaan sa masalimuot na landas. Sa mga oras na patuloy itong naaalala, nananatili ang isang tanong sa isipan ng marami. Ano nga ba ang tunay na nangyari noong gabing iyon? Bagamat may pinal ng desisyon ang hukuman mga kapupong, ang paghahanap ng buong katotohanan ay tila nagpapatuloy pa rin. Para sa ilan, ito ay paalala na sa bawat kwento, may mga bahagi na maaaring manatiling hindi ganap na malinaw, ngunit patuloy na hinahanap ang sagot sa paglipas ng panahon.